Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Magandang hapon din po, especially sa inyo, Sir Van. Gusto ko nga po palang magbahagi sa inyo ng kwento. Tawagin niyo na lang po akong Tatay Samuel, isang jeepney driver na nagmula pa dito sa Batangas. Matagal na ako sa serbisyo at ang trabaho na rin ito ang tanging rason kung bakit ko nabubuhay ang pamilya ko. Maging ang dahilan kung bakit unti-unti ring umaalwan ang buhay namin. Kahit pa nga ilang barya lang ang naiipon sa ilang araw na pamamasada. Dahil nga po sobrang tagal ko na ring pag-alagala sa mga kalye at sa kalsada bilang driver, ay marami na rin akong naging mga karanasan na siguro ay hindi pa nararanasan ng karamihan sa inyo. Actually ay marami po talaga ito. Pero pipili lang ako ng ilang hindi ko makakalimutan na siyang ibabahagi ko sa inyo ngayong hapon. Magsimula po tayo dito. 10:00 na po yun ng gabi. Ginabi na ako sa pag-uwi dahil hindi rin po agad ako naubusan ng mga pasahero. Hindi na rin naman ako nagtangkang umuwi agad dahil sayang pa rin ang kikitain ko. Bago pa man sumapit ang 10:00 noon, ay nagmamaneho na po ako pauwi. Ibinaba ko na lang at inihatid sa kanilang mga destinasyon yung mga huli kong pasahero. At noong wala na akong sakay, ay saka ko na tinahak yung daan patungo sa bahay. Ilang minuto pa rin po ang layo ko noon. Habang nasa kalsada ko, ay hindi pa rin maiiwasan yung mga pumapara sa akin at sumusubok sumakay. Pero kapag ganon, ay sumisenyas na lang ako na hindi na nagsasakay. O di kaya naman ay hindi na ako humihinto sa mismong sakayan. Ilang minuto ko pang binaybay ang National Highway noon. Bago ako tuluyang lumiko sa isa pang makipot na daan kung saan ay patungo na sa barangay kung saan kami nakatira ng pamilya ko. Medyo madilim po doon sa daang yon nung mga panahong yon dahil may problema pang ilang streetlights at pili lang ang mga lugar na merong mga ilaw. Sa gilid din ng kalsada ay halos mga damo at mga puno na. Tahimik lang akong nagmamaneho noon. Wala naman akong problema at masyadong iniisip dahil maliwanag naman ang dinadaanan ko dahil na rin sa ilaw ng jeep. Medyo mabilis din ang pagpapatakbo ko noon. Nang mapahiyaw ako ng may bigla na lang pong sumulpot na babae. Matandang babae yon. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling dahil nakatutok lang naman ako sa daan. At kahit noong nasa malayo pa man ako ay hindi ko man lang nakitang may tao sa dadaanan ko. Lalo na nga at nakita akong nakasuot siya ng puti. Basta sa kalagitnaan ng pagmamaneho ko ay hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pero para siyang kabute na bigla na lang sumulpot sa unahan ng jeep na minamaneho ko. Napahiyaw ako nun sa takot. Lalo na nung mabangga ko siya. Ramdam ko po yung impact nun dahil aware akong hindi rin ako nakapagpreno agad sa tamang oras dahil na rin sa pagkabigla. Noong masagasaan ko po yung babaeng nakaputi ay itinigil ko yung jeep at nanginginig ang buong katawan ko habang ang mga kamay ay nasa manibela pa rin sa unahan. Yun po kasi ang unang beses kong makaranas ng ganon. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Lalo na't alam kong nakasagasa ako ng tao. Pagkatapos ng halos 1 minutong pagtulala at pagproseso ng mga nangyayari, ay doon na ako napamura. At saka lang napagtanto na kailangan kong tingnan yung nasagasaan ko para matulungan na rin at maisugod sa ospital. Kahit nga nanghihina na ang mga tuhod ko noon, ay mabilis po akong bumaba at nagtungo sa harapan. Dala-dala ko pa ang cellphone ko noon at binuksan ang flashlight. Noon pong makarating ako sa labas, ay mas lalo akong nangatala nang makitang walang tao doon. Wala yung babaeng nakaputi at lalong-lalo nang walang katawang nakahandusay doon. Sa totoo niyan ay inakala ko po nung una na malala yung tama ng babae at nasa ilalim pa ng jeep ko yung katawan niya. Kaya bahagya pa akong lumuhod sa lupa noon at sinilip ang ilalim ng jeep. Pero kahit saan ako tumingin ay wala siya ron.
Kahit anino o kahit gaano kaliit na senyales na may tao doon ay wala akong nakita. Kahit nga dugo ay wala man lang akong maaninag. Napatingin ako nun sa paligid. Wala pong katao-tao nun at sobrang lamig na rin doon. Medyo magubat na rin sa parting yun ng daan. Nun pong maisip kong minumulto na ako at hindi tao yung nasagasaan ko, ay doon na po ako nagmamadaling sumakay ng jeep at nagmaneho na pauwi. Sir Van, maging noong makauwi ako, ay tulala ako kahit na kinakausap ni Mrs. Noong masabi ko sa kanya yung tungkol sa nangyari, ay sinabi niya nun sa akin ay huwag na raw akong magtaka sa daan na yon dahil kadalasan nga raw ay may mga nagpapakita ron at marami ring naaaksidente sa gabi. Ilang araw din po ako bago tuluyang umayos mula sa encounter ko na yon, Sir Van. Ang sumunod naman ay noong minsang umuwi ako ng gabi rin. Habang binabaybay ko noon ang main highway, ay napahinto ako nang makita yung isa kong kasamahang jeepney driver na nakatayo sa gilid ng kalsada. Sa gitna ng kalsada ay naroon yung jeep niyang hindi maayos ang pagkakaparada. Sa paligid ng jeep niya ay may mga mobil ng pulis at yung mga pulis ay kasama niya sa gilid ng kalsada at kinakausap siya. Sa tabi-tabi naman ay maraming mga taong nakatingin at may mga pasahero din ata yon nung kasamahan ko ang naghihintay dun sa gilid ng kalsada na tila ba pinababa din. Hindi ko alam kung anong nangyari nun. Ni hindi ko rin mismo nakita kung anong meron sa unahan ng jeep nung kasamahan ko. Ang ginawa ko po nun, Sir Van, ay ipinarada ang jeep ko sa gilid at bumaba. Lumapit ako dun sa kasamahan kong jeepney driver. Pero tanging likod lang niya ang natatanaw ko sa dami ng tao. May nakita pa ako ron na kasamahan din naming driver na mukhang nag-aalala. Nanggaling pa nga raw siya sa may bandang unahan kung saan nandun yung jeep at mobil ng mga pulis. Tinanong ko siya noon kung anong nangyari at sinabi niya noon na masyado raw mabilis ang takbo ng kasamahan namin at nakabangga po ng estudyante. Ang masama pa nito, yung estudyanteng nabangga ay tumatawid pa sa mismong pedestrian lane. Kaya naman kasalanan talaga nung kasamahan namin yung nangyari. Tinanong ko nun kung nasaan na yung estudyante at hinila niya po ako nun sa may unahan kung saan ay nakita ko yung estudyante na nakahilata sa may pedestrian. Puro major injuries po ang natamo nun at nagkalat ang dugo sa kalsada. Yung katawan ay inaasikaso ng mga sakay ng ambulansya na noon ay halos kasunuran ko rin lang. Noon ko lang po napansin yung katawan dahil natatabunan yun ng mobil ng mga pulis noong nakasakay pa ako sa jeep. Awang-awa po ako noon habang binubuhat yung katawan ng estudyante. Habang nag-uusap yung mga katabi ko at nakikibalita, ay bigla na lang nadapo ang paningin ko sa kabilang kalsada. May mga tao pa kasing nakatayo doon at nakatingin doon sa aksidente. Habang tinitingnan ko sila, ay bigla na lang nahagip ng mga mata ko yung isang estudyante sa may gilid ng ilang mga tao sa kabilang kalsada. Nakasuot siya ng kumpletong uniforme, may ID at may kapit pang mga libro. Kinilabutan po ako noon nang makita siya. Dahil yung estudyanteng nasa kabilang kalsada ay yun ding estudyante na binubuhat papasok ng ambulansya na siyang nasagasaan ng kasamahan naming jeepney driver. Kumurap lang ako noon ng bahagya ay bigla na lang po siyang nawala. Sa huli ay pinauwi na kami at inasikaso na yung pangyayari dun sa kalsada. Nakibalita na lang kami kinabukasan kaya nalaman kong nakulong yung kasamahan naming jeepney driver. Hindi na rin daw nakaabot pa ng ospital yung estudyante. Kaya galit na galit daw yung mga magulang, Sir Van. Siguro dahil na rin sa pangyayaring yon. Kaya simula noon ay mas binagalan ko pa ang pagmamaneho. At lagi akong tumitigil sa tuwing may gustong tumawid. Nasa pedestrian man yan o wala. Lalo na nga at sobrang bilis lang ng buhay ng tao. Kung buti nga kapag nawala ay maibabalik pa. Pero hindi po. Isang beses lang yan. At ito na, last na.
Itong karanasan kong ito na siguro yung masasabi kong pinaka-traumatic at hanggang ngayon ay kinakatakutan ko pa rin. Nangyari ito Biyernes ng gabi. Opo, gabi ulit, Sir Van. Mga bandang 9:00 na noon. May huli akong pasahero. College student na po. Babae siya na siguro ay nasa third year college na rin, ganyan. Siya na lang yung nag-iisa kong sakay noon. Normal lang naman siya sa akin. At tinanong ko pa nga siya kung anong kanto ang bababaan. Sa kalagitnaan ng biyahe, ay napasulyap po ako sa kanya at halos naligas ang buong katawan ko nang muli po siyang makita. Ang itsura kasi niya ay nakaupo ng maayos sa kanang bahagi ng jeep. Yapos yung bag niya at wala po siyang ulo. Ang tanging nakikita ko lang ay yung katawan niya, simula sa leeg hanggang paa. Napalunok po ako nun at hindi alam ang gagawin. Ang naiisip ko po nun ay baka nakapagsakay na ako ng multo at baka kung anong gawin sa akin. Pero sa isang banda po ng utak ko ay malakas ang pakiramdam ko na ordinaryong tao rin lang siya dahil nung sumakay siya sa akin ay maayos pa naman yung itsura niya. Hindi ko lang alam kung bakit nagkaganon. Tingin lang ako ng tingin nun sa kanya mula sa salamin ng jeep. Siguro kung nakikita niya ako nun ay sobrang naiilang na siya at baka isipin na rin na may gagawin akong masama sa kanya. Habang paulit-ulit na nakatingin dun sa estudyanteng walang ulo, ay muli pong bumalik sa akin yung nabanggit ng misis ko dati. Yung kapag nakakita ka ng taong walang ulo at malakas naman ang pakiramdam mong tao siya, ay lamunin mo na raw ang takot mo at bigyan sila ng babala. Dahil posibleng nasa panganib po sila noon. Noon pong makarating na kami sa kantong bababaan ng estudyante, bago pa siya makababa ay sinabihan ko siyang kapag nakauwi ay sunugin lahat ng mga suot niya nung gabing yon. Dahil kanina ko pa siya nakikitang walang ulo at baka may masama pang mangyari sa kanya. Nagpasalamat siya nun sa akin kahit pa nga ramdam ko sa tono niyang natatakot na rin siya. Noong makababa na yung estudyante, ay nagpatuloy na ako sa pagmamaneho para sana makauwi, Sir Van. Habang nagmamaneho ako nun sa highway, ay napatingin ako sa salamin na malapit sa may manibela ko sa unahan. May maliit po kasi akong salamin doon kung saan ay kitang-kita ang pagmumukha ko. Noong mapatingin ako doon, ay nagulat ako nang makita pong wala akong ulo. Normal lang ang katawan ko pero wala akong ulo. Agad po akong dinalaw ng nervyos noon. Kaya naman sulyap ako ng sulyap dun sa salamin habang nagmamaneho. Baka kasi mamaya ay bumalik na at makita ko na yung ulo ko sa salamin. Dahil natataranta na rin, ay hindi ko po napansin na may sasakyan ding paparating nun sa direksyon ko. Basta ang huli ko na lang na natatandaan nun ay sumalpok yung jeep ko doon sa sasakyan na kasalubong ko. Sir Van, nung magising ako ay hindi ko na alam ang araw at ang sabi ni Mrs. ay may 2 araw na rin daw ako sa ospital. Nabangga nga raw po yung sasakyan ko at malala rin yung mga sugat na natamo ko. Buti nga raw at nagising pa ako. Nagtanong nun si Mrs. kung ano pong nangyari sa akin at nabanggit ko nga yung natatandaan kong nangyari nung gabi. Simula ron sa estudyanteng walang ulo hanggang sa ako naman ang mawala ng ulo nang tumingin ako sa salamin sa may manibela. Ang sabi ng asawa ko noon ay posibleng lumipat sa akin yung malas na dapat ay doon sa estudyante. O di kaya naman ay para talaga sa akin yung malas na nakita ko noon sa estudyante. Baka raw senyalis na yon ng mangyayari noong gabing yon. Hindi ko na rin po alam noon, pero ipinagpasalamat ko pa rin na nagising pa ako at muling nakabalik sa trabaho pagkatapos ng ilang linggo. Magmula nga rin ang mangyari yon, ay palagi na akong naglalagay ng mga rosaryo sa harapan ng jeep para magsilbing protection namin ng mga pasaherong sakay ko sa mga panganib na pwede naming maranasan at makasalubong habang bumabiyahe.
Pagbati po sa inyong lahat. Itago nyo na nga lang pala ako sa pangalang Tato. Matagal na akong subscriber at listener ng channel na to. Kahit sa trabaho ay nakikinig ako dito. At pampatulog ko na rin at kapag nabuburyo. Ako nga po pala ay isang jeepney driver dito sa bayan namin. Sa syudad po ako nakatira. Kaya naman marami ang mga jeep na bumabiyahe dito. At makikita mo lang sa kung saan saan. Kung sa bagay, jeep naman ang pangunahing transportasyon kapag ganitong city na ang tinitirhan mo. Pangunahing transportasyon ng mga estudyanteng nagtitipid at maging ng mga nagtatrabaho. Dahil nga sa ganito kong trabaho, ay marami na akong nakaharap na iba't ibang klase ng tao. Mayroong mabubuti at masasama at hindi na ako lalayo. Tungkol po ito sa mga karanasan ko sa Badyaw habang nasa biyahe. Kaya sana ay mapakinggan nyo itong ibabahagi ko sa inyo. Kung nakatira kayo sa syudad, kung saan maraming jeep, ay tiyak alam nyo na ring maraming mga badyaw ang pakalat-kalat. Yung iba ay may mga dala pang mga anak na bumibitin, o di kaya ay basta-basta na lang sasakay sa jeep kahit umaandar, makapagbigay lang ng sobre sa mga taong nandoon sa loob. Yan yung mga bigla na lang sasakay at kapag nakapanlimos na ay bigla na lang tatalon. Tipong ikaw pa ang mag-aalala kapag may nangyari sa kanila kahit sila naman ang may kagagawa nun. Marami sa mga badyaw ang ganyan ang trabaho at halos lahat sila ay sinasabing may kinalaman sa itim na mahika o yung black magic na tinatawag. Sobrang dami ko nang naririnig ng mga kwento at mga karanasan na makakapagpatunay na ganon sila. Bale, ang una kong ibabahagi sa inyo ay itong na-share sa akin ng isang kakilala dati. Ang sabi niya noon ay umagang-umaga yon. Siguro mga nasa alas 8 o alas 9. Maaga siyang umalis ng bahay para magtrabaho. Ilang oras pa kasi ang biyahe niya bago makarating dun sa pinagtatrabahuan niya. Ang kwento niya nun sa akin ay sumakay siya sa isang jeep na noon ay siguro 2 tao na lang ay mapupuno na rin. Noong una ay wala namang kakaiba. Normal lang naman. Humanap siya ng pwesto at umupo. Nagbayad at tumingin na sa labas ng kalsada habang umaandar yung sasakyan. Ilang minuto na rin daw sila nung bumabiyahe hanggang sa makarating na nga sa bayan. Nung oras na sumampa yung jeep sa bayan, ay may bigla na lang daw pumasok na 2 batang badyaw. Siguro yung isa ay nasa 10 taong gulang na lalaki at yung isa naman ay batang babae na nakakatanda sa 2. Ang edad siguro ay nasa 12 taong gulang. Dire-diretso silang pumasok sa jeep. Kahit pa sinabihan na sila nun ng driver na bumaba na dahil nga nakakaabala sa mga tao sa loob. Pero syempre, likas na rin ganun ang ugali nila. Kaya normal na sa kanilang hindi makinig. Dumiretso daw sila sa pagbibigay ng kulay brown na mga sobre. Kung saan ay may mga nakasulat daw pong humihingi sila ng tulong. Nung matanggap daw ng kasamahan ko yung sobre, ay nakita niyang maraming tao sa jeep ang hindi man lang pinansin yung sobre na ipinatong ng mga badyaw sa tapat nila. Yung kakilala ko naman, ang ginawa raw niya ay kinuha ang wallet para magtingin kung may barya pa siya doon para makapagbigay. Kaso, nang buksan na raw niya ang wallet, ay buo na raw ang pera niya at wala nang barya. Huli na raw yung ibinayad niya sa tsuper ng jeep. Ang nangyari nun sa madaling sabi ay hindi niya nilamanan yung sobre. Pagkatapos ng siguro 5 minuto na paghihintay, ay kinuha na ulit isa-isa ng mga badyaw yung mga sobre. Yung itsura nila nun kapag nakakapana walang laman yung mga sobreng ibinigay nila ay umaasim ang mukha. Noong kuhanin na niya yung sobre sa kakilala ko, ay nagulat daw siya nang tanungin siya kung nilamanan ba niya yon. Siyempre nagulat siya. Yun ba naman yung unang beses na may nagtanong ng ganun sa kanyang badyaw? Kasi parati ay kinukuha lang ng iba yung mga sobre. May laman man o wala. At pagkatapos ay aalis na. Kahit medyo nabigla sa tanong, ay sinagot daw po niya yun at sinabing hindi siya nakapaglagay dahil wala na nga siyang barya.
Umasim daw ang mukha ng babaeng badyaw at may sinabi sa kanya pero hindi niya maintindihan. Pero malakas na para mapakinggan ng ibang mga pasahero sa loob ng jeep na yon. Nagsalita sa ibang lengguwahe yung batang babae habang masama ang tingin sa kanya. Nung tumalikod at habang bumababa rin yung dalawang bata sa jeep, ay umuusal sila ng mga salitang hindi maintindihan ng lahat sa loob. Nung tuluyan na silang makalabas, ay may isang matanda, siguro ay mahigit 60 taong gulang na rin. Matanda po siyang babae na maraming daladalang mga pinamili. Ang sabi niya noon, ay delikado raw yung ginagawa ng mga badyaw. May isa namang nagtanong na pasahero sa kanya noon kung paanong naging delikado. Ang sabi ng matanda, ay kapag raw nagbubulong sa ganong lengguwahe ang mga badyaw, ay may galit daw yun kapag hindi nabigyan. Kung kaya naman isinusumpa o sinusubukan nilang bigyan ng malas yung mga taong hindi nagbigay sa kanila o yung kinagagalitan nila. May ilan pa raw sumang-ayon sa sinabi ng matanda dun sa loob ng jeep. Kaya kinabahan na rin noon yung kakilala ko. Ang bilin pa nga raw po ng matanda sa kanila, sa tuwing babiyahe ay magdala ng pangontra sa mga masasamang badyaw para kahit anong sabihin at gawin nila ay hindi ka tatablan at hindi ka maapektuhan. Habang bumabiyahe at lumilipas ang oras, ay nakalimutan na rin ng kakilala ko yung nangyari. Lalo na nga niyang nakalimutan noong pumasok na siya at nagumpisa ng magtrabaho. Nung daw makarating siya sa opisina nila, ay maayos pa naman siya. Nakakwentuhan pa nga niyang ilan sa mga katrabaho niya bago magumpisa ang working hours nila. Nung daw nagumpisa na siyang magtrabaho, ay nakakapagtakang bigla na lang sumama ang pakiramdam niya. Habang nakaharap at nagtitipa raw po siya noon sa monitor, ay parang nanlalabo ang paningin niya at parang hinahalukay ang tiyan niya. Noon lang daw niya yun naranasan. Sobrang sama daw po ng pakiramdam niya. Sumunod pa rin yung pananakit ng ulo niya sa pagitan lamang ng mga minuto. Ang sabi nga niya, dahil hindi na rin niya mapigilan ang sarili, ay napasukan na raw siya doon sa may table niya. Kaya naman nakuha niya ang atensyon ng mga katrabaho niya. Pero dahil nga wala na siyang pakialam sa paligid, ay hindi na niya pinansin. Tuloy-tuloy raw ang pagsuka niya noon. Kaya nilapitan na siya ng ilan sa mga katrabaho niya at kaibigan niya rin. Tinanong siya kung may sakit ba raw at kung bakit pa sumubok pumasok. Ni hindi niya raw magawang makasagot noon. Para daw siyang lumulutang sa ere at hindi na rin halos maibok ang bibig. Dahil sa sobrang sama ng pakiramdam, ay inihatid na siya ng boss nila pauwi sa bahay. Noon nga raw maihatid siya, ay gulat na gulat ang inay niya at nagtaka rin dahil maayos naman daw siyang umalis ng bahay at hindi rin naman siya nagkaroon ng sakit ng mga nagdaang araw. Noong makauwi, ay mas namilipit pa po siya sa sakit ng tiyan at umiiyak na rin dahil para daw pinupukpok ng martilyo ang ulo niya. Sakto namang bumisita yung pinakamatandang tiyahin niya sa kanila at kakausapin sana si inay niya. Nang makarating nga po, ay nalaman din nun yung nangyari sa kanya. Kaya agad siyang pinuntahan sa kwarto. Yun pong tiya niyang yun ay maalam din sa panggagamot. Nangihilot din po kasi yun at nanguhula. Noon daw makita niya yung kakilala ko na namimilipit sa sama ng pakiramdam, ay agad niyang sinabi sa inay niya na naisumpa yun ng badyaw. Ang sabi pa nga po ng tiya niya ay delikado raw ang mga badyaw dahil wala silang sinasanto at kayang-kaya nilang pumatay ng tao kapag nagalit sila dahil marami nga silang alam sa itim na mahika. Yun nga lang ay hindi nagagamit ng tama. Agad daw pong inasikaso nung tiya niya yung kakilala ko at nagpatulong sa inay niya sa pagkuha ng ilang mga kakailanganing gamit. Alam naman niya ang gagawin, kaya pagkalipas lang ng ilang minuto ay ginagamot na nila yung kakilala ko. Ang sabi niya ay halos abutin daw sila ng 1 oras sa panggagamot nang mapansin niyang bahagya nang umayos ang pakiramdam niya, Sir Van. Nung matapos nga raw, ay sobrang gaan na ng pakiramdam niya at para bang may kung anong mabigat na naglaho sa katawan niya. Noong nakakausap na siya
at nasa wisyo na, ay kinausap siya ng tiyahin niya tungkol sa mga badyaw sa jeep at binalaan na rin siya sa kung anong pwedeng gawin ng mga yon. Ang ginawa raw ng tiyahin niya ay binigyan siya ng kwintas na pangontra. Marami po kasi siyang binebenta rin ganon. Sir Van, ang payo sa kanya ay wag na wag huhubarin dahil mahalaga yon. Lalo na nga at maaari ng bagay na yung isalba ang buhay mo sa panganib. Ang sunod namang ikukwento ko sa inyo ay parang ganun din lang ang nangyari sa una kong ibabahagi. Ang pagkakaiba nga lang ay nakita ko mismo kung paano to nangyari. Hapon noon, Sir Van. Hindi ko na matanda ng araw. Nakaparada ako noon sa may SM Mall dito sa amin at naghihintay na mapuno ang jeep. Sobrang bilis lang naman pong napuno dahil marami namang naglalabas-masok na mga tao noon sa mall. Noon pong napuno na lahat at unti-unti na ako nagpapaandar paalis, ay may bigla na lang pumasok sa loob na badyaw. Babae po yun na may sukbit pang maliit na sanggol. Nagulat din ata yung ilang mga tao sa jeep dahil sa bilis niya. Nung makapasok, ay may pinakita siya sa mga pasahero ko na laminated na copy kung saan ay may nakasulat na nanghihingi ng limos para lang daw makabalik sa pamilya nila sa Mindanao. Karamihan po kasi talaga sa mga badyaw ay nagmula pa sa Mindanao. Ang sabi nga ng iba ay may mga sindikatong nagdala sa kanila dito para mamalimos at tinatakot lang sila para mas kumita pa ng mas malaking halaga. May dala-dala ring sobra yung babae na siyang ipinamigay niya. Habang namimigay po yung badyaw, ay tinitignan ko siya. Hindi naman siya mukhang kaduda-duda at sa katunayan ay medyo nakakaawa nga dahil sa pananamit at may sanggol pang bitbit. Ilang minuto lang ang hinintay ng badyaw at muli na po niyang kinuha yung mga sobre. Tapos may isang babae po ron na nagpanggap na hindi nakita yung sobre. Siguro ayaw lang magbigay o ayaw sadyang pansinin yung badyaw. Inakala ko rin noon na aalis na yung badyaw. Pero maya-maya, habang kinukuha niya yung sobre dun sa babae, ay nanghingi siya kahit 5 piso man lang. Ang sabi po nung babae noon ay wala na raw. Pero mukhang hindi nagustuhan ng badyaw yung tono niya. Dahil bigla na lang niyang sinabihan ng madamot yung babae. May mga sumunod pa siyang sinabi na hindi na namin maintindihan bago tuluyang bumaba ng jeep nung bumagal ang takbo ko. Hindi na lang pinansin ng mga pasahero ko yung badyaw. Pero ramdam kong napahiya rin yung babaeng sinabihan ng madamot. Muli akong nagpatuloy sa pagbiyahe noon. Siguro may 30 minuto na rin ang nakakalipas nung marinig kong may nagduduwal na isa sa mga pasahero ko sa likod. Nung mapatingin ako ay yun po yung babaeng hindi nagbigay dun sa badyaw. Malayo-layo pa rin kasi ang biyahe niya noon kaya hindi pa siya bumababa. Niyakap na po niya nun yung basurahan at patuloy lang ang pagsusuka habang yung iba namang mga pasahero ay awang-awa sa kanya. May matanda pa ngang nagtanong sa kanya nun kung ayos lang siya. Ilang minuto pa siyang nagsuka bago sabihin na sobra daw pong nananakit yung tiyan at ulo niya. Nagtaka rin ako nun dahil sobrang biglaan nung nangyari. Dahil ayos naman siya buong biyahe. Habang masama na po ang lagay ng babae, ay may matanda na nagsalita sa pinakadulo ng jeep at sinabing, "Aisha, baka may ginawa sa iyo yung badyaw kanina." Doon na rin bumalik sa alaala ko yung naikwento ng kakilala ko. Kaya po nag-alala na rin ako, lalo na nga at alam ko kung gaano yun kadelikado. Ilang minuto pa pong nagsuka yung babae. Halos wala na nga siyang maisuka. At may nagsabi pa na naduduwal at laway na lang daw ang lumalabas. Pero kahit nga ganun na, ay hindi pa rin siya tumigil sa pagduwal na akala mo ay hinahalukay ang tiyan. Pagkatapos po ng ilang oras pa, ay pumara na yung babae. Inaalalayan pa siya ng matandang katabi dahil halos matumba po siya habang pababa ng jeep. Nung makababa nga siya, ay may nag-aabang naman na sa kanya sa baba. Noon ngang makaalis siya, ay naging usap-usapan yon sa loob ng jeep.
na malaki raw ang tsansa na may ginawa yung badyaw dun sa babae. Kaya sana ay maipagamot yun sa maalam at mabigyan na rin ng proteksyon sa mga ganong klase ng tao. Bottom line lang po ng story ko, Sir Van. Gusto ko lang sanang sabihin sa lahat na hindi naman lahat ng mga badyaw ay ganito ang ugali. Marami pa rin namang matitino at mababait. Pero kahit pa anong klase nila ang mapaharap sa atin, ay lagi pa rin tayong mag-iingat. At kung posible ay magdala ng maaari nating proteksyon laban sa mga masasamang kaya nilang gawin sa atin. Hanggang dito na lang po pala. Maraming salamat po sa inyo. Hello po sa lahat ng mga listeners ng Malikmata. Ako nga po pala si Giver, isa sa mga avid listener nyo, Sir Van, na ngayon ay gusto ring magbahagi ng kwento sa inyo. Ito ay hindi ko karanasan, kundi karanasan ng papa ko sa kababalaghan. Ang papa ko po kasi ay nagtatrabaho bilang jeepney driver. Kaya naman kung usapang kalsada at mga pasahero lang, ay marami siyang masasabi. Ibabahagi ko sa inyo yung isa sa mga karanasan niya sa kalsada na hindi na raw niya makakalimutan. Ang papa ko ay malakas ang pananalig sa Diyos at madalas din sa simbahan. Kaya naman kapag may usapan kaming magkakapatid sa kababalaghan dati, ay nagpapaliwanag siya sa amin na hindi raw siya naniniwala sa mga ganon at kadalasan ay kwento-kwento lang ng mga tao. Pero nagbago rin yung paniniwala niya noong may mga naging karanasan siyang taliwas sa paniniwala niya. Gabi na nung mangyari ito. Ang sabi ni Papa ay mga bandang 9:00 na rin. Nasa may maliit na highway na rin siya noon papasok sa may amin. Hindi na raw siya tumatanggap ng pasahero noon dahil nga pagod na. Gusto nang umuwi at makapagpahinga. Habang nagdadrive daw po siya, sa kalayuan ay may nakita siyang pumapara. Doon sa isang lugar kung saan ay wala halos katao-tao. Pero may streetlight naman kaya maliwanag din. May nakita po siyang babae doon na nakasuot ng paldang itim at nakasuot ng puting blouse. Ang sabi nga ni Papa, kung titignan mo siya ay wala kang mapapansing mali sa kanya. Yung buhok din daw ng babae hanggang balikat lang. Dahil nga mukhang pinapara si Papa, ay saglit niya pong tinigilan yung babae at sinabing hindi na siya bumabiyahe dahil medyo malapit na rin ang bahay namin. Napansin daw po ni Papa noon na biglang umasim ang mukha ng babae. Kaya nung hindi na siya nagsalita, ay muli na niyang pinaandar yung jeep palayo. Habang nagmamaneho, ay napansin ni Papa na malapit na siyang dumaan dun sa may tulay na medyo paahon din bago tuluyang makarating sa sityo namin. Nakarating na raw siya doon. Pero habang umaahon, ay napasinghap siya nang makita sa may madadaanan niya sa may dulo ng tulay yung babae na kanina lang ay gustong pumara sa kanya. Kumakaway pa rin siya kay Papa. Kaya ang pakiramdam na nun ni Papa ay parang hindi na raw tama. Nung makaahon na sa tulay, muli niyang nakita yung babae. Pero tinitigan na lang niya yon at hindi na huminto. Napansin daw niyang sobrang laki ng ngiti nun sa kanya, kaya nagtaasan din agad ang mga balahibo sa katawan niya. Mabilis daw na nagmaneho nun si Papa dahil kaunti na lang at makakarating na siya. Noon daw muli na niyang malampasan yung babae, ay inakala niyang makakahinga na siya. Pero nung bigla siyang mapatingin sa rearview mirror, ay napamura siya nang makitang nasa loob na ng jeep yung babae at nakaupo sa pinakadulong upuan. Nanginginig na raw nun si Papa, pero pinilit na lang niyang kumalma. Sobrang lamig daw po nung mga oras na yon sa loob ng jeep at pakiramdam ni Papa ay may masamang mangyayari sa kanya. Ilang minuto pa at nakarating na siya sa sityo namin. May mga tindahan, bahayan at sobrang liwanag na rin. Noong muli po siyang tumingin sa salamin ay wala na yung babae. Kaya dumiretso na siya ng uwi
At pagkapasok na sa bahay ay agad na ikinuwento sa amin yung nangyari. Ang sabi ni mama at ni kuya ay hindi na raw bago yun dun sa tulay at sa daan na yon. Dahil marami daw talagang mga nagpaparamdam doon. At kadalasan ay nagdudulot pa ng aksidente sa mga dumadaan. Dapat na lang daw talaga kapag dadaan ka ron, lalo na kapag wala ng araw, ay palagi kang mag-iingat at magdadasal. Ako si Eloisa Sorban, from Mandaluyong. Matagal ko nang gustong ibahagi itong nakakatakot kong kwento. Pero ngayon lang nagkaroon ng oras para mag-message sa'yo. Maikli lang naman ito at sana mapansin mo po. About nga pala ito sa jeep na sinakyan ko 2 years ago. Tourism student ako and may time na ginagabi ng uwi kapag may mga events sa school. Isang gabi, pumara ako ng jeep. Mangilan-ngilan na lang yung jeep nung gabing yon. Sa kabilang jeep na ako sumakay, Sorban, kasi yung isa na puno na. Nung pagsakay ko, nagpunta ako agad sa bungad para iabot yung pamasahe ko at sinabi ko nga kung saan ako bababa. Nung tinanggap niya yung pamasahe ko, bigla niya akong tinanong na ikinagulat ko. Miss, dalawa na ba kukuhanin ko rito? E di nagtaka ako, Sorban, kung bakit pang 2 tao yung kukuhanin niyang pamasahe. Nag-iisa lang naman ako sa jeep. Ako lang yung pasahero niya. At kahit alam kong ako lang ang sumakay, lumingon pa rin ako at nag-iisa nga lang talaga ako. Manong, bakit pang 2 tao? Nag-iisa lang naman po ako. Pero nagulat ako sa tinugon niya sa akin. May kasama raw ako na kamukhang kamukha ko. Nakaputi raw ito at nasa tabi ko mismo. Hindi na ako nagtaka kung sino ang tinutukoy niya. May third eye ang jeepney driver dahil maging siya ay nakikita ang kakambal ko na 5 taon nang patay nung panahong yon. Tinanong ko nga siya kung may third eye ba siya. Tapos nagkibit balikat lang siya at sinabing bumaba na lang ako dahil hindi niya kayang ihatid ako. Ibinalik din niya yung ibinayad ko sa kanya. Tapos ramdam ko yung pag-uga ng jeep nung bumaba ako. Ang lakas talaga. Parang maraming tao na nagtulong para ugain yun. Tapos natakot yung driver. Humarurot ka agad ng patakbo. Medyo natawa ko sa reaksyon ng jeepney driver. Tapos maya-maya lang ay naramdaman ko na bumigat yung kanang balikat ko. Tapos ang lamig. Yung tipong parang may umakbay sa akin. Pero sobrang bigat kaya napadaing talaga ako. Dahil pinababa ako, ang ending nag-abang ulit ako ng jeep. Mabuti na lang at meron pang dumaan. Medyo nailang nga lang akong sumakay dahil puro lalaki yung pasahero. Pero dahil no choice na ako, sumakay pa rin ako. Yung isang pasahero na nasa gitna, nakatingin sa akin. Naka-uniform ako nun, nakapalda. Ang lagkit ng tingin niya sa akin. Pero kahit naaasiwa ako sa pagtitig niya, ay hindi ko na lang siya pinansin. Tumagilid ako at doon tumingin sa gawin ng driver. Maya-maya lang sumigaw ng para yung lalaki na tumitingin sa akin. At ang sabi niya may multo daw sa jeep. Nagtawanan yung mga pasahero sa sinabi ng lalaki. Pero hindi niya yun pinansin at talagang nagmadali siyang bumaba. Tapos yung driver, bumaba din. I-check niya raw yung gulong kasi parang flat daw. Sumulyap pa sa amin yung driver nang makababa ito. Sorban, pagbalik niya okay naman daw lahat ng gulong. Sabay sabing nasaan na raw yung isang babae na pasahero. Lahat kami napalingon kasi ako lang yung babae that time. Ibig sabihin nakikita rin ng driver yung kakambal ko. Lahat kami sinasabi namin na wala namang ibang babae bukod sa akin. Pero pinipilit talaga ng driver na meron nga daw talaga. At hindi raw ba namin napansin na bumaba nung nag-check siya ng mga gulong. Di lahat kami umiling. Pero alam ko naman na talaga kung sino yung sinasabi niya. Ibig sabihin, wala na yung kakambal ko sa jeep ng oras na yon
dahil bumaba na yung manyak na lalaki. Sa totoo lang, hindi ko naman nakikita yung kakambal ko na namatay. Pero nararamdaman ko nga siya. Si Lola nakikita rin siya. At nung una natatakot ako. Pero nasanay na lang din kalaunan. Ganito kasi ang kwento niyan, Sir Van. Namatay ang kakambal ko dahil sa sakit ng leukemia. Bata pa lang kami, talagang mahina na siya. Lagi siyang dinadala sa ospital. Kailangan niya rin noon ng bone marrow transplant. Pero dahil pahirapan makahanap ng donor, sa ospital na binawian ng buhay ang kapatid ko. Naaalala ko pa yung huling sinabi niya sa akin bago siya tuluyang pumikit. Na hindi niya raw ako iiwan. Feeling ko tinupad niya yon. Kaya lagi pa rin siyang nasa tabi ko. Lalo na tuwing nag-iisa lang ako. Masaya ako kasi nakakasama ko pa rin siya kahit hindi ko siya nakikita. Dahil nararamdaman ko naman siya. Siguro kaya hindi siya nagpapakita sa akin kasi alam niyang matatakotin ako sa multo. Pero syempre gusto ko rin naman na makaakyat na siya sa langit. Kasi nga patay na siya. May naalala rin ako sa sinabi ni Lolo noon na kapag hindi pa raw makaalis-alis ang isang kaluluwa ay hindi pa nito nagagawa ang gusto nitong gawin nung nabubuhay pa ito. Mahirap paniwalaan ang mga ganito, Sir Van. Pero sa mga kagaya ko na nakaka-experience, ay masasabi kong totoo talaga ang multo. Sir Van, pakitago ako sa pangalang Rogelio. 45 years old. Biyudo na ako. 4 na taon na mula nang mawala si Mrs. dahil sa sakit na kanser. May 2 kaming anak na babae at pareho na silang nasa kolehiyo. Kaya naman talagang nagpapakasipag ako sa pamamasada ng jeep at ginagabi na sa kalsada. Nung nakaraang taon lang nangyari itong nakakatakot na experience na to. Hindi ko na lang din babanggitin kung saang tulay ito dito sa Nueva Ecija. Alas 10 ng gabi. Habang binabagtas ko ang tulay na yon, ay may biglang pumara sa aking lalaki. Nakaitim siya ng jacket at nakapantalon din ng itim. Maging ang sombrero niya ay itim din, kaya hindi ko masyadong makita ang mukha niya. Tapos nakayuko lang siya hanggang sa makalagpas na nga kami sa tulay. Yung batang nasa edad 10 taon siguro. Napapansin kong nakatingin siya sa akin. Yung tingin na parang nagtataka. Yung ibang pasahero naman sa cellphone nakatingin at yung iba ay nakatingin sa bintana ng jeep. Bukod tanging yung batang babae lang na yun ang nakatingin sa akin. Tapos lilipat yung tingin niya sa pasahero na naisakay ko sa tulay. Maya-maya lang nagsalita na yung batang babae. At ang tanong niya, sino raw yung sinakay ko sa tulay? Bakit daw may dugo? Eh di ako naman nagulat sa tanong niya. Napabaling ako ng tingin sa lalaking pasahero. Pero wala akong makitang dugo gaya ng sinasabi ng bata. Basta nakayuko lang kasi ito at hindi nagsasalita. Hindi rin niya sinasabi kung saan siya bababa. Hindi ko na lang pinansin yung tanong ng bata sa akin at nag-focus na lang ako sa daan. Nung may bababa sa kanto, agad akong huminto. Pagtingin ko sa tabi ko, wala na rin yung pasaherong lalaki. Nagtaka talaga ako kung paano siyang nawala. Kasi hindi naman bumukas yung pinto ng jeep. Nanlamig ang buong katawan ko dahil sa kilabot, Sir Van. Tapos yung batang babae, muling nagsalita. Bumaba rin daw sa kanto yung lalaki. Lumusot daw sa pinto ng jeep. Ibig sabihin lang ay hindi tao ang naisakay ko, kundi isang multo. Gusto ko pa sanang kausapin yung bata pero hinila na ito ng nanay niya at pumuesto sa bandang dulo. Sa pagkakatanda ko, nasa 5 na lang silang pasahero ko noon. Kahit nanginginig na ako sa takot, ay pinilit ko pa rin mag-concentrate sa pagmamaneho dahil sa akin nakasalalay ang kaligtasan naming lahat. Kinabukasan noon, ganun na naman.
Nakita ko na naman yung lalaking sumakay sa akin nung gabi. Ganon pa rin yung suot. Pumapara siya pero hindi ko na hinintuan. Nagtulin ako ng patakbo. Di nakahinga na ako ng maluwag nung nakalayo na ako sa kanya. Pero nung may nagpapaabot ng bayad at tumingin ako sa salamin na nasa harapan ko, nakita ko yung lalaki na nasa bandang likuran. Nag-angat siya ng tingin at ang sama ng tingin niya sa akin at nakita akong dumudugo yung mukha niya. Sir Van, napatapak ako ng madiin sa preno at yung ibang pasahero ay nasubsob. Nagalit sila sa akin pero sinabi ko na lang na may tumawid na pusa. Nung lingunin ko yung lalaking duguan, wala na siya doon. Dahil sa 2 beses na pangyayaring yon, natatakot na akong magpagabing mamasada. Kasi baka maging sanhi pa yun ng aksidente. Doon lang naman sa tulay na yun nagpapakita at pumapara. Ang hula ko baka doon yun namatay sa tulay, kaya doon din nagpapakita. Simula nga noon, Sir Van, ayoko nang mamasada ng gabi. Maaga na akong umuuwi. Pero hindi ko pa rin maiwasang matakot sa tuwing napapadaan ako doon, kahit maliwanag pa. Lagi kong iniisip na baka bigla na naman siyang sumakay. Pero mabuti na lang at hindi na. Kaya kahit papaano ay nawawala na ang takot ko. Ito nga palang nakakatakot na experience na to ay hindi lang pala ako ang nakaranas. Kasi yung kapwa ko jeepney driver nagkwento sa amin na doon nga raw sa tulay ay may naisakay siyang lalaki na naka all black daw. Same sa naisakay kong multo. Tapos nung pagtapat daw sa kanto, bigla rin daw nawala. Kaya alam na raw niyang hindi tao ang nasakay niyang yon. Kaya ang ginawa niya, tuwing madadaan siya kung saan pumapara yung lalaking multo, ay bumubusi na raw siya. Nakikinig lang ako sa kwento niya, Sir Van, pero hindi ako nagkukwento na 2 beses ko nang nasakay ang multong yon. Kaya tuwing madadaan ako sa tulay, ay bumubusina na ako. Bahala na akong magtaka ang mga pasahero, pati na yung sinusundan kong sasakyan. Ang importante ay hindi na muling sumakay o makisabay ang multo na yon. Sir Van, tawagin mo na lang ako sa pangalang Rosa, taga-probinsya. Share ko lang din tong experience ko sa jeep ng Lolo Estong ko. Lolo's girl talaga ako. Kasi si Lolo na ang nagpalaki sa akin. Kaming 2 lang ang magkasama sa buhay. Nasa abroad kasi si Mama until now. Sa loob ng 5 taon, 2 beses lang siyang umuwi. Tapos balik din agad sa ibang bansa. Single parent siya kaya naman napilitan talaga siyang mangibang bansa at iniwan nga niya ako kay Lolo. Hindi ko makakalimutan ang oras at araw na ito. Sabado ito at 8:00 ng gabi. Mahina ang signal sa loob ng bahay, lalo na sa kwarto ko, kaya lumabas ako. Saka malamig kasi sa labas, presko. Pero malamok nga lang. Wala akong maupuan that night, kaya ang ginawa ko ay doon ako naupo sa jeep ni Lolo. Doon ako naupo sa bandang dulo at nakasandal ang likod ko. Kachat ko yung best friend ko. Nang bigla akong naramdaman na parang may sumakay. Medyo umuga pa yung jeep. Sumilip ako kung may nantitrip sa akin sa labas ng jeep kasi wala namang pumasok sa loob. Pero wala akong nakitang tao. Si Lolo naman tulog na rin nung lumabas ako dahil masama ang pakiramdam niya. Dahil wala naman akong nakita, itinuloy ko yung pag-uusap namin sa chat ng kaibigan ko. Hanggang sa natatawa na ako sa mga pinag-uusapan namin. Nang mapatingin ako sa tabi ko, ay may nakita akong anino. Napanganga talaga ako, Sir Van, kasi alam kong hindi ko yun anino. Iniangat ko pa yung kamay ko para masiguro ko talagang hindi ko yun anino. At confirm, hindi nga sa akin dahil hindi sumasabay.
Saka walang hawak na cellphone. Nakaupo lang ganon. Naka-steady lang siya. Sa pagkakaalam ko base sa anino, lalaki siya. Alam mo yung feeling na gusto mo nang sumigaw at bumaba ng jeep pero hindi mo magawa. Grabe talaga. Para akong nadikit sa kinauupuan ko. Sobra yung takot ko at nanginginig na rin yung katawan ko. Sinasabi ng isip ko na bumaba na ako ng jeep pero ayaw talagang kumilos ng katawan ko. At para hindi ko nalang makita yung anino, pumikit ako at nagdasal. Pagmulat ko wala na yung anino na nasa tabi ko. Doon pa lang ako nakasigaw tapos nagmadaling bumaba ng jeep. Nagulanta nga si Lolo nang marinig ang sigaw ko. Tapos kahit nahihilo siya sa pagkabigla ng gising, ay tinanong pa rin niya ako kung ano yung nangyari sa akin, kung bakit ako sumisigaw. E di sinabi ko na, Sir Van, nakakita ako ng anino ng lalaki sa jeep. Nang sabihin ko yon, sandaling napatulala si Lolo. Tapos inalalayan niya akong maupo sa upuan at kumuha siya ng tubig at pinainom ako. Sabi niya sa akin, Sir Van, nagpakita rin daw pala yung anino na yon. Kaya talagang napatitig ako kay Lolo. Kasi ibig sabihin ay nakita na rin niya yon. At tama nga ako. Madalas pala niyang nakikita yon. Lalo na kapag pauwi na siya at wala nang sakay. Bigla-bigla na lang daw nagkakaroon ng anino ng tao sa loob kahit wala namang ibang tao kundi siya lang. Nung unang araw sobra siyang natakot at muntik pa siyang maaksidente dahil doon. Mabuti na lang daw at mabilis din niyang natapakan yung preno. Kung hindi raw baka sumalpok siya sa tricycle. Lagi raw ganun ang nangyayari. Laging nagpapakita. Kaya nasanay na lang siya. Nawawala rin naman daw. At ang sabi ni Lolo ay baka may namatay dun sa jeep. Second hand lang kasi yon. Nabili lang niya sa kaibigan niya. Kaya ang sabi ko, ibenta na lang din namin at bumili na lang kami ng iba kasi nga nakakatakot. Pero hindi mabenta-benta, Sir Van. Kapag may buyer na, bigla na lang umaatras at sinasabing hindi na raw bibilhin. Kaya heto, hanggang ngayon nasa amin yung jeep na merong nagpapakitang anino. Pero isang beses ko lang naman nakita. After nung gabing yun, wala na. Saka hindi na rin ako sumasakay doon kapag gabi na. Doon na ako tumatambay sa tindahan para sumagap ng signal. Iyon lang po. Salamat po, Sir Van. Ako po si Joanne, Sir Van. Nagpapasalamat po ako dahil nagkaroon ako ng chance na ma-share sa iyo ang experience ko na to. Isa sa mga pinsan ko ay listener mo at minsan na rin siyang nagbahagi ng kwento sa iyo about sa nakakatakot niyang experience sa dati nilang apartment. Cashier ako sa isang grocery store dito sa Cavite. Kaya naman gabi na akong nakakauwi. Jeep ang sinasakyan ko pa uwi sa amin. Dahil mas tipid kapag jeep. Saka along the highway lang naman ang bahay namin. So ganito ang eksena. May isang pasahero ang bababa. Kaya huminto yung driver. Nung aarangkada na uli siya, may bigla namang tumawid na babae. Mahaba yung dress niya na kulay puti at mahaba rin yung buhok niya. Eh di sa takot kong mabangga yung babae, sumigaw ako. Nasa bandang gitna ako at nasa kaliwang bahagi ng upuan. Sinabi ko sa driver na may tumawid, kaya biglang preno ulit yung driver. Tapos sabi niya, wala naman daw tao. Medyo galit yung boses ng driver. Nakipagpilitan talaga ako na meron akong nakita. Tapos yung pasahero na nasa tabi niya, wala rin naman daw nakita. Nagtinginan tuloy sa akin ang lahat ng pasahero at parang iniisip nila na nababaliw ako. Pero ang ipinagtataka ko, bakit hindi nila nakikita? Samantalang ako, kitang-kita ako na may tumawid talagang babae na nakaputi. Huwag kayong nagpaprank ng ganyan, maaksidente pa tayo .
Sabi nung driver sa akin. Kaya napahiya talaga ako at mas lalong nagtaka. Hanggang sa makauwi na nga ako ng bahay, ay laman pa rin ang isip ko yung nakita ko. Dahil nakakapagtaka naman na sa dinami-rami naming pasahero ng gabing yon, ay ako lang ang nakakita dun sa babae. Kinabukasan, ganong oras ulit, gabi ulit. Kung saan ko nakita yung babaeng nakaputi na biglang tumawid, ay doon ko na naman siya nakita. Ganon ulit ang eksena. Tumawid na naman siya. Pero sa pagkakataong yon, ay hindi na ako sumigaw na may tumawid. Hinayaan ko na lang. Pero kitang-kita ko kung paanong biglang naglaho nung nandoon na sa kabilang kalsada. Pakiramdam ko ng gabing yan ay binuhusan ako ng malamig na tubig. At napagtanto ko na kaya walang nakakakita ron sa babae kasi multo pala siya. Halos ayoko nang tumingin sa daan. Nagpakabisi ako sa cellphone ko kahit na yung isip ko ay nandoon pa rin sa multo na tumawid. Kaya ang lagi ko nang ginagawa kapag alam ko nang malapit na kami doon ay yumuyuko na ako o di kaya ay pumipikit. Kapag natansya ko nang malayo na kami ay saka pa lang ako magmumulat ng mga mata. Yun na ang nakagawian ko, Sir Van. At sa tingin ko effective naman kasi hindi ko na nga siya nakikita. Sa palagay ko, yung nagpapakitang yon, baka nasagasaan yun eh. Ang alam ko wala akong third eye. Nakakaramdam lang ako ng mga paramdam na mga multo. Pero bakit bigla na lang akong nakakita? Yan yung katanungan sa isip ko. Kaya siguro kahit walang third eye yung isang tao, basta gustong magpakita ng multo, ay magpapakita ito. Good evening, Sir Van. At sa mga listeners mo na talagang sinusubaybayan ang bawat pag-upload mo dito sa channel mo. Ako po si Nikki at masaya ako na isa ako sa makakapagbahagi ng kwento ko. Itong isishare ko nga palang kwento ay nangyari nung elementary ako. Field trip namin to. Yung iba sa bus sumakay tapos kami ay sa jeep lang. Okay lang naman sa akin na sa jeep lang kasi mas nahihilo ako sa bus. Kaunti lang kaming sumama nun kaya maluwag kami sa jeep. Nang makumpleto na ang lahat, saka pa lang kami umalis. Ang saya-saya namin nun. Nandiyan na mayroong kumakanta tapos may nagtatawanan habang nagkukwentuhan. Grade 6 nga pala ako nito, Sir Van. Nagtatakip na lang ako ng tenga kasi sobrang ingay na talaga nila. Tapos pumipikit din ako. Nung pagdilat ko, sa tabi ni Maylin may nakita akong batang babae. Nakatingin siya sa gawi ko. Ang sama ng tingin niya. Maikli ang buhok niya na hanggang balikat. Saka lahat kami na nakasakay sa jeep ay magkakaklase. Pero yung batang nakita ko ay parang grade 2 o grade 3. Iba rin yung uniform niya. Parang sinaunang uniform ganon. Saka hindi ko siya kilala at wala naman siya doon nung una. Di namin siya kasama talaga. Hindi rin naman huminto yung jeep para makasakay siya. Maylin, may bata sa tabi mo. Sabi kong ganon sabay turo ko sa bata. Lumingon naman si Maylin at napausog sa tabi ni Paul. Sabay sabing wala naman daw bata. Ang lakas ko raw man trip. Eh di ipinilit ko talaga na meron. Saka bakit hindi nila nakikita? Eh ako kitang kita ako. Nakatingin sa akin. At hindi nagbabago yung reaksyon niya. Galit talaga. Nagumpisa na silang matakot. Kahit hindi naman nila nakikita. Nandyan nang may umiiyak. Tapos tinatawag magulang nila. Doon pa lang kami binawalan ng jeepney driver. Tapos bigla siyang nagsalita. Huwag kasi kayong maingay. Naiingayan yata siya sa inyo. Tumahimik na lang kayo. At ikaw Iha, huwag mo na lang siyang tignan. Dahil sa sinabi ng driver, mas lalo kaming natakot. Kasi mukhang nakikita din niya yung batang nakikita ko.
Yumuko na lang ako at pumikit. Tapos yung mga kaklase ko, nagdikit-dikit na sila sa sobrang takot. Dahan-dahan kong dinilat mga mata ko, Sir Van, at tumingin kung saan nakaupo yung batang nakita ko. Pero wala na siya doon. Siguro nga ay naingayan sa amin. Pero bakit sa akin lang siya nagpakita at sa driver? Nabalot talaga kami ng takot buong biyahe. Kung pwede lang bumaba ay ginawa na namin. Hanggang sa makarating nga kami sa pupuntahan namin. Yung iba natatakot pa rin at sinasabing ayaw na nilang sumakay sa jeep na yon. Yung iba pilit akong pinapaamin kung pinagtitripan ko lang daw ba sila at sinasabi na baka nananakot lang ako. Hinayaan ko na lang sila sa iniisip nila nung oras na yon. Basta ako alam ko yung nakita ko. Nung makalakad na sila palayo sa jeep, lumapit ako dun sa driver. Tapos tinanong ko siya kung nakita rin ba niya yung bata na nakita ko. Bigla na lang lumungkot yung mga mata niya, saka tumango sa akin. Pagkatango nga niya, nagtaasan mga balahibo ko sa braso. May third eye ka po ba? Tanong ko. Tapos umiling lang siya. Anak ko yung nakita mo. Hatid sundo ko siya dati nung nabubuhay pa siya. Namatay siya dahil sa kagat ng aso na may rabies. Kung saan mo siya nakitang nakaupo kanina, doon siya madalas maupo nun kapag dinadaan ko siya sa school nila. Ayaw nun ng maingay lalo na kapag nasa biyahe. Hindi ko malaman kung ano yung mararamdaman ko ng oras na yon, Sir Van. Sobra talaga akong nasyak. Kakausapin ko pa sana siya pero tinawag na ako ng teacher namin at binilinan kami na walang lalayo at baka may maligaw dun sa pinuntahan namin. Yung nalaman ko sa driver, kinuwento ko sa mga kaklase ko. Binalaan ko na rin sila na wag na silang mag-iingay kapag nasa jeep na ulit kami. Nagtanguan naman sila habang natatakot. Kaya nung pauwi na kami, tahimik na kaming lahat at hindi na nga nagpakita yung batang babae. Pero hanggang ngayon kapag nasasakay ako ng jeep, naaalala ko pa rin yon. Hi Sir Van, pakitago na lang ako sa pangalang Julia. Maikli lang tong ibabahagi kong kwento. Sana ay mapansin mo. Taga Maynila nga po pala ako. Third year na ngayon. Nangyari itong ikukwento ko ay bago magkaroon ng COVID dito sa Pilipinas. Ginabi na ako nito sa pag-uwi dahil nagpunta pa kami sa bahay ng kaklase namin na may birthday ng araw na yon. Pagkahatid nila sa akin sa sakay ng jeep, ay umalis na rin sila dahil kailangan na rin nilang umuwi. Tumagal ng ilang minuto bago may dumaang jeep, pero puno na, kaya hindi ko na pinara. Mahirap makipagsiksikan, tapos karamihan sa pasahero ay mga lalaki pa, kaya naghintay ulit ako. Buti na lang at meron ulit. Iilan lang ang pasahero nun, kaya dali-dali akong sumakay. Sa bandang dulo na ako naupo para mabilis akong makababa. Dahil nasa dulo nga ako, pinaabot ko yung bayad. Pero nung mapatingin ako sa driver, ay laking gulat ko nang makita kong wala itong ulo. Bigla kong naalala yung sinabi ni Lola sa akin na masamang pangitain daw yung ganon. Yung makikita mo yung isang tao na walang ulo. Nahihiya at natatakot naman ako na sabihin dun sa driver na wala siyang ulo. Kaya ang ginawa ko ay pumara na ako at nagmadaling bumaba. Sir Van, hindi pa man sila nakakalayo, ay nabangga na sila ng napakatulin na truck. Nanlaki ang mga mata ko sa nasaksihan ko. Tumaob pa yung jeep at talagang UP yung hulihan kung saan ako nakaupo. Kaya kung hindi ako bumaba, malamang patay rin ako. Nanginginig ako nun sa takot. Tapos sobra akong nakakonsensya. Kasi sarili ko lang nun ang inisip ko. Nahiya rin talaga akong magsalita para pababain yung mga pasahero.
Mabuti na lang at sugatan lang sila. Pero yung driver ng jeep, namatay siya. Sobrang bilis ng pangyayari. Kaya kahit gaano ka mag-ingat sa daan, kung may mga hari ng kalsada, wala rin. Madidisgrasya at madidisgrasya pa rin. Magandang gabi sa iyo, Sir Van. Ako nga pala si Kaloy. Itong ikukwento ko ay patungkol sa nakakatakot naming experience ng mga tropa ko. Last year lang ito naganap, July 12, 2024. Nagkayayaan ng tropa na mag-inom kasi natanggap sa ina-apply na trabaho si JV. Sagot ni JV ang lahat, mula sa inumin maging sa pulutan. Sir Van, 6 kaming lahat noon na magkakainuman. Inaya din namin si Tito Kanor dahil doon nga kami nag-inom sa likod ng bahay. Pero ang sagot niya sa amin ay pagod siya sa maghapong pamamasada ng jeep. Sa kanila na ako nakatira mula nang maulilang lubos ako. E di heto na nga. Ang saya-saya namin noon habang nagiinom. Kwentuhan sabay tawanan. Yung jeep ni Tito Kanor, nakaparada yon malapit sa iniinuman namin ng tropa ko. Dahil marami nang nainom, ay nakakaramdam na ako ng hilo at mayat mayang umiihi. Pero hindi pa naman ako lasing. Yung isa naming tropa mabilis na lasing. Nakadukdok na sa mesa. Tapos pinipilit pa nilang ibangon at niloloko nila na tagay pa raw. Pero wala na, lasing na talaga eh. Maya-maya lang, natahimik kaming 5 dahil nakarinig kami ng iyak ng sanggol. Nagkatinginan kami kasi wala namang sanggol sa bahay nila Tito. Yung pinsan ko namang babae ay 5 taon na, saka malayo yung ibang mga kabahayan sa amin. Yung naririnig kasi naming iyak ay parang ang lapit lang sa tabi namin. Hindi lang namin matukoy kung saan talaga nagmumula. Sir Van, tinanong ko sila kung naririnig pa ba nila yung iyak ng sanggol. Nagtanguan silang 4 at sinimulan naming hanapin yon. Yung isa sumili pa sa ilalim ng lamesa pero wala namang bata. Ako naman sa mga gilid-gilid pero doon sa part na yon ay mahina na yung iyak. Hanggang sa sumigaw si JV na doon daw sa jeep malakas yung iyak ng sanggol. Kaming 4 naman ay nagtakbuhan palapit doon. Yun nga, doon nga mas malakas. Inilawan ko pa yung loob ng jeep pero wala namang bata. Tapos pati dun sa driver seat, wala din naman. Doon na nanindig ang balahibo ko, Sir Van. Kasi paanong may iiyak ng ganong kalakas kung wala naman palang sanggol doon? Sir Van, si Roy, ginising na yung isa naming tropa na nakatulog na. Pero kaming 4 ay nanatiling nakatitig sa jeep ni Tito Kanor. Hindi na yan iyak ng totoong sanggol mga pre. Multo yan o baka tiyanak. Sabi ni JV at umalis na sa tabi ng jeep ng tito ko. Lahat kami noon nag-alisa na dahil sa takot. Umuwi na sila at ako naman pumasok na sa loob ng bahay. Nagulat ako nang makita akong gising pa si Tito, nagkakape. Tapos mukhang ang lalim ng iniisip niya. Nakatulala lang kasi siya. Nung lumapit ako, bigla siyang nagsalita. Narinig niyo yung iyak ng sanggol? Mas lalo akong nagulat. Kasi paano niyang nalaman? Tinanong ko naman siya kung narinig niya ba kami dahil maingay din naman talaga kami sa labas. Tumango naman siya, sabay higop ng kape. Hanggang sa nagsimula na siyang magkwento. Nung March 2024 daw kasi, may naging pasahero siyang buntis. Kasama yung isa pang anak. Doon na napag-abutan. Humihilab na raw yung tiyan tapos sumisigaw na yung buntis na manganganak na raw siya. Eh di si Tito naman daw nataranta.
Binilisan yung pagmamaneho para maidala niya sa ospital. Kahit natatakot na yung ibang sakay kasi nga matulin yung patakbo niya. Kaso hindi na raw talaga kaya nung babae. Lalabas na raw talaga. Hanggang sa inalalayan na ng mga pasahero. At bigla na lang hinimatay yung buntis. Hanggang sa maidalang araw sa ospital ay walang malay yung buntis. At nalaman ni Tito na may sakit pala yun sa puso. Hindi nga raw niya iniwan hanggang sa magising ulit yung babae. At ang nakakalungkot, patay na yung sanggol ng maisilang. Mula raw noon may naririnig na si Tito na umiiyak sa loob ng jeep niya. Hindi rin naman daw niya nakikita, pero halos makabingi raw yung lakas ng iyak ng sanggol. Sir Van, pakiramdam ko noon sobrang lamig ng paligid dahil sa natuklasan ko. Wala naman kasing sinasabi si Tito tungkol doon. Mas pinili niyang itago sa amin lahat, pati yung kababalaghan na nangyayari sa jeep niya. Kaya pala naging madalang ang pamamasada niya dahil doon. Sa ngayon, Sir Van, ay okay na. Wala na siyang naririnig na iyak ng sanggol. Pero yung mga tropa ko, hindi na ulit nagpunta kila Tito. Mga natakot ng sobra eh. Sir Van, itong ibabahagi kong kwento ay karanasan ng biyanan ko at ng asawa ko nung maaksidente sila noon. Bata pa noon ang asawa ko at naikwento lang nila ito sa akin. Itago mo na lang ako sa pangalang Ira. Pauwi na raw sila noon, galing ng resort. Sa jeep sila nakasakay. Medyo madilim na raw kasi katatapos lang umulan at 6:30 na ng gabi. Yung dinaraanan nila pa uwi ay may irrigation. Sa tabi raw noon ay mayroong sinisiga ang basura. Pero yung usok hindi naman daw papunta sa kalsada. Pagawi raw doon sa bukid. Pero nung makalagpas sila ng kaunti doon, ay nararamdaman daw ng driver na may parang kumakabig sa manibela ng jeep. Yung pilit na hinihila sa gilid at gusto silang ilaglag sa irrigation. Kaya lumalaban talaga yung driver kasi kung hindi raw, paniguradong malalaglag sila sa tubig. Ayon pa raw sa driver, para daw itong binulag sandali kasi wala raw makita at nilakasan lang ang loob. Ang nasa isip lang daw nito ay makalayo doon. Hindi na rin naisip na huminto. Yung biyanan ko naman daw, sa gilid ng irrigation ay may nakitang babaeng nakaputi. Nakatayo raw. Naka-side view ito at blurred ang muka. Maya-maya lang daw bigla na namang may kumabig sa manibela ng jeep at ayaw daw kumagat ng preno. Lahat sila ay nagsisigawan na dahil sa takot. Hanggang sa tumaob na lang daw yung jeep. Mabuti na lang daw at hindi sila nalaglag sa irrigation. Ang taas pa naman daw ng tubig. Kaya siguradong patay silang lahat kung nagkataon. Nagtamo ng sugat sa noo ang biyanan ko. Pero yung asawa ko ay galos lang sa mga braso at mga binte. Ang iba rin ay nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Bagong araw pumikit ang mga mata ng biyanan ko at tumaagos ang dugo mula sa noo, ay nakita pa ulit niya yung white lady at nasa harap na ito ng jeep. Nung magising siya ay nasa ospital na sila at maswerteng buhay silang lahat. Talaga raw madalas may naaksidente doon, kagaya nila. Ganon din ang nagiging karanasan. Kinakabig ang manibela tapos magpapakita yung white lady at ang kasunod nun ay maaksidente na sila. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Kasi paulit-ulit daw na napapanaganipan ng biyanan ko yung nangyari. At sa panaginip nga niya ay sinasakal siya ng white lady at sinasabing papatayin silang lahat. Dahil sa dalas daw nitong magpanaginip sa kanya, natatakot na siyang matulog sa gabi.
hanggang sa nagkasakit siya dahil sa gabi-gabing puyat. Mula ng araw ng maaksidente sila ay nakakakita na siya ng multo. Para daw nagbukas ang third eye niya. Kasi pati yung tatay niyang 6 na taon nang patay ay nakikita niya. Kulay gray na raw ang katawan at ang mga labi ay parang violet daw. Nakatingin lang sa kanya pero mawawala rin kaagad. Magpahanggang ngayon ay nakakakita pa rin siya. Kaya minsan natatakot kaming kasama siya dahil bigla-bigla na lang sasabihin na may nakatingin sa amin na multo.